Magandang gabi, Batangas. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Humigit kumulang sa 3,000 kababaihan sa lungsod ang lumahok sa Women's Month celebration sa Batangas City Sports Coliseum noong March 8. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Layunin ng pagtitipon na ipagdiwang ang tagumpay ng mga kababaihan habang kinikilala ang mga hamon na patuloy nilang kinahaharap sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay o equality. Ayon sa mensahe ni CSWD Officer Yasmin Candava, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa kaunlaran at kapakanan ng kanilang komunidad. Tampok sa naturang programa ang pagkilala sa mga dating Kalipi President sa patuloy nilang ambag sa pagpapaunlad ng kanilang barangay. Ginawaran ng Leadership Award sina Neri Asi ng Condilabak, Leonisa Vargas ng Tinga Itaas at Desiree Makalalad ng Talahib Pandayan, habang Exemplary Service Award ang ipinagkaloob kay Cecil Bayani ng Santa Rita Carsada. Nahirang na Best Women's Group ang Talahib Pandayan dahil sa pinakitang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga ito sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalang lungsod sa kanilang komunidad. Nagdaos din ng Kalipi Got Talent na nilahukan ng 10 kababaihan mula sa iba't ibang cluster. Tinanghal na grand winner si Felisa Zapata mula sa Talahib Pandayan. We for Gender Equality and Inclusive Society, Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan Patunayan ang tema ng Women's Month celebration ngayong taon hanggang 2028. Kasama sina Ivan Varsa at Elmer Saraspe, ito po si Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Sumailalim sa 4 na araw na pag-asanay sa basic life support ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ang 12 kinatawan ng iba't ibang beach resorts sa lungsod para sa lifeguard qualification assessment noong March 4 to 7. Nagbabalik si Lisa Perez de los Reyes. Ito ay proyekto ng Tourism Office na naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga participants upang maisiguro ang kaligtasan ng mga bisita sa mga resorts at makapagsalba ng buhay sa oras ng pangangailangan. Katuwang ng nabanggit na tanggapan ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa pangangasiwa ng training. Tinuruan sila ng Principles of Emergency Care, Standard First Aid and Basic Life Support Orientation, Respiratory Arrest and Rescue Breathing, Foreign Body Airway Obstruction, Cardiopulmonary Resuscitation at Automated External Defibrillator. Lubos ang pasasalamat ng mga participants na dumalo dahil sa pagkakataong maging lisensyadong mga lifeguards. Kasama si Ivan Barsa, Lisa Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. May 150 residente ng Barangay Santa Rita Carsada ang nakinabang sa libreng chest x-ray na kaloob ng pamahalang lungsod noong March 12. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang mobile x-ray ay bahagi ng active case finding sa ilalim ng tuberculosis program ng Nursing Division ng City Health Office. Ayon kay National Tuberculosis Program Coordinator Vicky Atienza, ang naturang hakbang ay alinsunod sa layunin ng World Health Organization na total elimination ng sakit na TB sa taong 2035. Ang tuberculosis ay isang kondisyon sanhi ng bacterial infection na Mycobacterium tuberculosis na umaatake sa baga ng isang tao. Kapag ang isang individual na may TB ay umubo o bumahin, ang maliliit na droplets ng likido na naglalaman ng bakterya ay kumakalat sa hangin na maaaring makahawa ng 1 hanggang 12 katao kada taon. Ipinabatid din niya na may 691 active cases sa lungsod noong 2023. Binigyang diin niya na patient-centered ang tutok gamutan kung saan sila mismo ang pupuntahan sa kanilang mga bahay upang dalhan ng libreng gamot sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Katuwang ng CHO sa pagdadala ng mobile x-ray sa mga barangay ang Cullion Foundation Incorporated. Bukod sa mga TB patients, nakinabang din sa libreng x-ray ang kanilang idineklarang close contacts, mga smokers, may mga comorbidities,
senior citizens, gayon din ng ilang miyembro ng TODA at 4Ps. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga beneficiaries dahil sa dulot na malaking alwan at tipid ng nabanggit na programa ng lokal na pamahalaan. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Rona Andaya Contreras, reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhing gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuha at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Nipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Tiniyak ng Batangas City PNP ang kanilang kahandaan sa inaasahang pagdagsa ng mga turista sa lungsod ngayong Semana Santa. Narito ang report ni Marie Villena Luwalhati. Ayon kay OIC Batangas City PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Shamgar Valdez, nag-request sila ng augmentation ng police force sa ibang PNP units. Ito ay upang makapagtalaga ng sapat na bilang ng kapulisan sa mga simbahan, transport terminals, pantalan, beach resorts at iba pang matataong lugar. Nagsasagawa na rin ng monitoring ang Peace, Security and Traffic Committee ng Emergency Operations Center sa mga matataong lugar upang matiyak ang katahimikan at kaayusan at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kinauukulan para naman maalis ang mga road hazards upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Samantala, nakipagpulong ang Livelihood and Local Business Committee at ang Tourist and Public Assistance Committee sa mga barangay officials at mga konsernadong samahan sa mga baybaying barangay at sa Talumpok Silangan kung saan matatagpuan ang Mount Banoy. Ito ay para sa maaaring pagkakitaan ng mga residente sa panahong ito. Tumutulong rin ang committee na higit na mapaunlad ang turismo sa mga nabanggit na lugar na dinadagsa ng mga turista hindi lamang tuwing Semana Santa, gayon din kapag summer vacation. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati, reporting.
Nakiisa ang City Health Office o CHO sa paggunita ng World Kidney Day na may temang Kidney Health for All, Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice noong March 14. Narito ang report ni Rona Endaya Contreras. Ang World Kidney Day ay may temang Kidney Health for All, Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice. Nakipag-ugnayan ang naturang samahan sa City Health Office upang makapagsagawa ng forum upang mapalaganap ang kaalaman hinggil sa chronic kidney disease o sakit sa bato at sa mga paraan upang paano ito maiiwasan at malulunasan. Ayon kay Dr. Liza Gonzalez ng CHO, bukod sa mga CKD patients, inimbitahan din nila ang mga healthcare workers ng pamahalaang lungsod upang maging katuwang nila sa information dissemination tungkol sa kahalagahan ng bato. Patuloy aniya sa pagtaas ang bilang ng mga dialysis patients sa ilalim ng EBD Health Card Program kung kaya't hangad nila na bawasan ito at pagtuunan ng mga risk factor upang maiwasan na humantong sa dialysis. Binigyang diin niya sa nabanggit na pagtitipon ang 8 golden rule sa pangangalaga ng kidney tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-check o pag-control ng blood sugar, pag-inom ng wastong dami ng tubig, pag-iwas sa paninigarilyo, pag-iwas sa pag-abuso sa mga gamot at palagi ang pag-monitor ng kidney function. Hinikayat naman ng nephrologist na si Dr. Emilia Beron na huwag matakot at kaagad sumangguni sa doktor kung may mga sintomas tulad ng pamamanas, pagkakaroon ng mabula at kulay pula na ihi upang maagapan ang sakit sa bato. Para sa Palakat Weekend News kasama si Jeffrey Maranan, Rona Endaya Contreras reporting. Ginawaran ng pagkilala ng Sangguniang Panglungsod ang mga karate athletes mula sa Barangay San Isidro na humakot ng mga medalya sa nakaraang 5th Karate Pilipinas National Championship. Narito ang report ni Gerson Sanchez. Ang 5th Karate Pilipinas National Championships na ginanap sa Tagaytay Combat Sports Center noong March 1 to 3 ay niluha ng magagaling na atleta mula sa iba't ibang parte ng bansa kung saan 8 kabataang Batanggenyo ang nag-uwi ng medalya. Isang resolution of commendation ang inakda ni Kagawad Carlos Buted at SK Federation President Marcos Castillo para sa mga batang atleta. Ito ay ginawad sa regular na sesyon ng konseho noong March 12. Ang mga nagwagi ay sina John Daniel Padilla, gold, 12 to 13 years old, Len Kiel Andal, gold, 8 to 9 years old, Francis Gio Cueto, silver, 8 to 9 years old, Kay Ann Christine Parole, bronze, 12 to 13 years old, Gavin Kiel Andal, bronze, 14 years old para sa Cadets Committee, Jane Amere Rojas, Mark Gabriel Hilaga at Kian Cedric Parole. Kinalala din sa resolusyon ang kahalagahang ginagampanan ng mga coaches at mga magulang at ipinabot din ang pagpasalamat sa mga ito sa patuloy na pagsuporta sa mga batang karatikas. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.